Yo, yo, yo! What's up? Grabe, I lost my second phase Effexify challenge. Sasabihin ko lahat ng naisip ko na rason bakit ganun. Sobrang nag-self-check ako para hindi mo rin gawin itong mga ginawa ko. Or if ever man mangyari sa ito, alam mo na yung gagawin mo. So, ready ka na ba? Let's go! Yun, so i-go over lang natin kung ano nangyari dito sa second phase challenge account natin. So yan, kung titignan nyo, may mga, nung una, natalo ko. Pero nanalo ko ng around 1:5 na restore reward. So parang 1:5 na lang, panalo na. Ibig sabihin, pasado na sa challenge. Kasi 5% na yung kailangan for the second phase. Until nagkaroon ako ng 4 na sunod-sunod na talo. I think may mga times na sobrang tight ng SL ko, ganyan. Tapos may mga times din naman na yung market choppy, hindi trending. Yun yung mga na-realize ko na nag-over ako ng mga trades ko. Gumagana lang tong scalping method na to kapag merong clear na mga trend. Then after ng 4 na losing streak, nanalo ko ng isang beses. Okay, one time. And then after nun yan, nagsunod-sunod na yung mga talo. I think 9 times ako nagsunod-sunod na talo. So yan, nakita nyo, $89,000. So, breach na. And lahat ng trades ko, nakikita ng mga students sa Discord. So, syempre, added pressure talaga yun. Okay, number 1 ng pinaka nangyari sa akin is naka-experience ako ng malapit na risk-to-reward ratio, which is nasa 1:6 ata yun, no? Parang $1,000 yung nirisk ko, tapos kumita ako ng $6,000. And then, ang nangyari is sobrang nawili ako. Sobrang nag-greedy ako. Na akala ko, kaya ko yun ulitin. Pero syempre may mga pros naman yun, like number 1, na-build yung confidence ko. And number 2, talagang maiisip at mareremind talaga na kayang-kaya mo talaga yung mga ganong risk-to-reward ratio. Kaya lang yun nga, yung mga cons talaga is magiging greedy ka talaga. Mafe-feel mo na, uy, 1:6 ako nun kailangan lagi yung 1:6. So anong gagawin mo kung ganun lagi yung mindset mo? Lagi mong gagawin is, i-adjust mo yung SL mo. Gagawin mo siyang sobrang tight para kahit konting galaw lang ng market, naka times 6 ka na, times 10, times 5. Also, kaya ganun yung mindset ko kasi nagsunod-sunod yung mga talo ko from 103,500, tapos naging 100,000, tapos naging 95,000. So sabi ko, 95,000, dalawang trade lang to na 1:5 risk reward. Naging 94, 93, 92, 91. Dire-diretso na hanggat ma-breach na yung account. So ito pa yung mga reasons kaya nangyari yun. Nung nagsunod-sunod yung mga losses ko, nawalan na ako ng confidence sa strategy ko. So sa may mga alam ng strategy ko, alam nyo naman yung mate formula, more on day trading talaga siya. Hindi ko siya ginagamit dati for scalping. So ngayon, tinry ko siya, nag-ayos ako ng trading plan for scalping, nasa 1 minute time frame ako. And nung nagsunod-sunod yung talo, feeling ko, naku, balik na lang kaya ako sa day trading. Gawin ko na lang kaya itong break and retest na strategy. Dagdag kaya ako ng mga confluence na ganito, yung mga indicators na ganito. Pag nagsusunod-sunod yung mga talo, naglalaro na sa utak ko yung mga ganun. So ano yung dapat gawin? Kailangan i-build mo muna talaga yung confidence mo sa strategy mo through demo testing. Kaya naman may mga malulupit talaga na traders na meron silang strategy na nag-stick talaga sila doon, na tried and tested na talaga nila, na kahit anong season, kahit may mga losing season sila, okay lang, di nawawalan yung confidence nila kasi nga, lahat ng seasons na pagdaanan na nila. And reminder yun para sa ating lahat, na may mga seasons talaga yung mga forex trader. Ako ilang beses na ako nagkaroon ng losing streak. Mga few months, sunod-sunod yung mga panalo ko, sunod-sunod yung mga profits ko, pero ngayon nagka-losing streak ako. Sakto pa, di ba? Sa challenge account ko pa. Pero yun, yung mga pinakamalulupit na traders, yun yung napagdaanan nila lahat ng mga seasons, yung losing, yung walang profits, losing year, losing month, losing week, losing quarter, and they still bounce back. And ang malapit nung nag-bounce back sila, hindi sila profitable sa months na yun or sa quarter na yun, walang problema kasi alam naman nila na kapag tinuloy-tuloy lang nila, magiging profitable sila for the year or kahit sa lifetime talaga nila. So kung isa kang trader na beginner ka, siguro mga ilang weeks ka pa lang or months, tapos nagkaroon ka ng sunod-sunod na winning streak, okay yan. Pero mostly, na-develop talaga yung psychology natin. Yung pinaka-trading skill talaga natin kapag nagsunod-sunod na yung mga talo mo. Diyan na yan maglalabasan. So, huwag ka magko-quit kapag nangyari yun. Anong gagawin mo? Test and refine. Diba? Balik ulit tayo sa mga principles natin. Test and refine. Relax muna, break muna. Mag-demo muna, diba? Mag-build ka muna ng confidence through demo. Or kung magla-live ka man, litan mo lang yung risk. Or kung magcha-challenge ka, litan mo lang yung challenge. So, speaking of challenge and demo account, isa pa sa naging psychological warfare ko is gusto kong madaliin yung challenge. Bakit? Kasi nasanay tayo sa live account. Alam mo na yung mga tito. Hindi naman uso dati yung mga prop firm.
So, nasanay tayo na kapag natalo tayo, pera talaga natin yun. Pag nanalo tayo, pera na natin yun. So, kaya naman, at the back of my mind, yung challenge is parang demo account lang. So, kahit may mga B setup, C setup, sige, diretso lang. So, hindi ko alam kung may mga traders na ganun din or ako lang ba yun. So, comment nga kayo kung ano yung feeling nyo. Kasi mostly ng mga students ko, pag challenge talaga, sobrang sineseryoso talaga nila. Mostly mga bagong traders yun. Hindi ko lang alam sa mga tito traders kung ano nangyayari sa inyo. Yung mga iniugat na ng mga traders. Kung ganun din ba yung psychology nyo? Kung hindi naman ganun, baka may mga tips kayo para sa akin. Para sobrang seryosohin talaga yung mga challenges. So, what's next para sa akin? Pinakagagawin ko is ipapolish ko yung trading plan ko for scalping. So, again, day trader ako dati. Switch ako sa scalping. Bakit? Kasi gusto ko yung thought na hindi ko tignan yung charts maya every hour, every 3 hours, 4 hours. Gusto ko, pag open ng markets, let's say 3 to 4 p.m., yan, 1 hour, pasok ako, labas ako. Para hindi na ako mag-iisip. Wala nang floating na trade buong araw. Makapag-focus ako sa family ko, sa businesses, at sa kung ano-ano pa. So again, kapag mag-switch ka ng strategy, or pag magta-try ka ng strategy, make sure mo na demo account lang muna, build mo muna yung confidence mo ron. Para hindi ka basta-basta pag-strategy hopping. Also, gusto ko rin itong gawin kasi may mga students ako na nagsa-scalping din. At ang malapit doon, may mga students ako na ginagamit yung strategy ko at ang malapit doon, profitable sila. So again, season-season lang talaga yan. So, hindi natin alam kung nagsunod-sunod man yung talo natin, natin alam kung kailangan natin mag-tweak or kailangan pa natin ng more reps. So, pag-isipan ko ulit kung focus ako sa live account ko or magpa-prop firm trading ulit. Tingnan natin. Isa mo pala sa sobrang pressure is, meron akong Discord channel, di ba? Alam nyo naman, pinapakita ko lahat ng trades doon. Sobrang pressure talaga na pinapakita mo lahat ng trades mo sa lahat ng tao, tapos sunod-sunod yung mga talo. Ang dali kasi psychology mo na, lahat ng trades doon panalo. Di ba? O walang problema yun. Sige, sundan nyo yan. Lahat yan panalo. Pero pag nagsunod-sunod yung talo, tapos may mga sumusunod ang mga trades mo, naku. Diba? Siyempre, hindi naman lahat sila pare-pareho ng mindset na, yun talaga, may losing streak talaga. Yung iba, hindi ko lang iniisip. Baka inisip nila na, ay, hindi pala talaga marunong si Coach Jun. diba? Ay, puro talo yung mga trades. Pati yun, kasama talaga sa psychological challenge natin sa trading. Pero ginusto ko yan. Kasi gusto ko rin magkaroon ng accountability. Gusto ko rin maging open sa mga students ko sa PNL. And ayan, sa mga students na nakita ng Discord, meron talagang Christmas, di ba? Or birthday, na sunod-sunod talaga yung panalo, sunod-sunod yung mga months na profitable. And meron naman, syempre, yung magdidip tayo ng konti. Konti lang naman. Di ba? For the past 2 weeks ata to, no? Didip ka lang ng konti na sunod-sunod yung talo na mariremind ka lang, nababalik ka rin sa mundo talaga. Magiging sabihin sa'yo ng Earth na, masyado ka natang relax masyado ka natang confident dyan medyo talo ka muna. Yan. And na-realize ko rin na mas matututo ka talaga sa mga talo kasi sa mga panalo. Sa kahit anong field dyan, sa basketball. Kunyari, yung team nyo, laging tambak yung kalaban. Di ba? Hindi kayo matututo rin. Diba? Pero kapag may mga close games yan, dyan tayo matututo. Pag may mga mas malalakas na kalaban, dyan din magbibuild yung mga chemistry, diba? Yung mga relationships nyo, diba? So, lahat talaga nagiging mas stronger, lahat mas nagiging more skilled kapag tinatamaan talaga ng malulupit na challenges. So, remember yung mga profitable na mga traders, hindi sila yung may mga pinaka-onting challenge. Sila yung pinakamaraming challenge na napagdaanan. So, kung bago kang trader and konti pa lang challenges sa pagdaanan mo, yan, bilangin mo yung mga challenges sa mapagdadaanan mo. First challenge, so nagsunod-sunod. First challenge to, psychological warfare. Ito, may challenge ako dito sa paggawa ng trading plan. Ito, may challenge ako sa patience. So, unti-unti tayong tinuturuan ng market. Kung di man tayo tinuturuan, nire-remind tayo. Katulad ng sinabi ko, babalik ka talaga sa mundo. So, lang para sa video na to. So, kung gusto mo malaman kung ano yung strategy na ginawa ko dito sa Effectify na challenge, meron tayo dyan yung video ko na napasa ko yung first phase. So, kung hindi mo pa alam kung ano yung scalping strategy na tinatry ko sa Effectify challenge na ginawa ko, ayan, ito yung video na yan. Check mo lang yan. Also, if yung mga questions ka or anything, comment ka lang down below. Kita-kits tayo sa next video.